Magbigay nga kayo ng mahalagang issue na hindi binibigyan ng pansin. Kumbaga napapansin niyo na issue siya sa Philippines o sa buong mundo, pero hindi siya masyadong binibigyan ng pansin. Okay? Yung ano natin, yung destination keyword natin na ibabala. Janine, ikaw ang Ma'am, mag-ano si na. ano po, si Paula po, nauna. Okay, Paula. Janelle, hindi ko natitingnan yung chat box na ikaw nang bahala. Opo. No? Okay, sige, magtawag ka. Si Paula po nauna. Okay, Pao. Ma'am, rasismo po tsaka diskriminasyon. Ano ang rasismo? Ma'am, yung sa pagkakaiba-iba po ng mga tao. Okay, paano nagkakaiba? Sa? Sa paniniwala po nila, ma'am, Okay. sa physical po. Okay, sa physical o sa kanilang paniniwala. Ito yung pinakasikat na issue lalo na sa Amerika at saka sa African countries. Wherein, syempre, sa Amerika, hindi lang naman puti ang mga Amerikano doon. May Black Americans din. So, nagkakaroon ng discrimination at the same time, nagkakaroon ng conflict sa kanila. Bukod doon, sino pa? Ma'am ako. Ma'am ako, Ian. ma'am. Ano ma'am? Illegal mining po. Okay, anong naman ang nagaganap sa illegal mining? Nakakalbo po yung mga bundok ma'am dahil sa pagputol nila ng puno. Okay, bukod doon. Nasisira po yung kagubatan ma'am. Okay. Tama, okay. Pag sinabi kasing illegal mining, yan yung kabuuan ng kagubatan. So, gamit na gamit ang kagubatan mula sa puno, pati sa pagdidig o paghuhukay ng mga kagubatan, mga bundok, na kung saan kumukuha sila ng mga minerals, mga kahoy, etc., etc. Kaya kung familiar talaga kayo, nanonood kayo ng balita, yan yung isa sa pinaglaban. Sana naririnig nyo lahat ng mga important information kasi nasa quiz yan. Yan ang isa sa pinaglalaban noong pamilyang Lopez or yung may-ari ng ABS-CBN, si Gina Lopez, na namayapa na rin after months na natalo siya dun sa pinaglalaban niya. So, illegal mining. At ang pinaka-issue dito, kumbaga sana Filipino ang nakikinabang. Kaso lang, ang nakikinabang dahil hindi natin afford ang pagmamining or modern mining sa Philippines, ang nakikinabang ay mga foreigners. Ano pa? Ma'am, si Kayla po. Kayla. Ma'am, nasabi na. Okay, sige. Next. Si Marlon po, ma'am. Si Marlon. 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 Ma'am, nasabi na. Nasabi. Sige. O, Ako Janelle, po, ikaw ma'am. susunod. Oh, Ma'am, yung kahirapan, ma'am. okay. Ano naman yung hindi sa kahirapan? Ma'am, di ba ano na siya, old issue na po siya, yung parang natatambakan na po ng mga bagong issue kaya hindi na po masyado napapansin. Okay. Kumbaga, ang kahirapan, issue siya, pero dahil normal na lang sa buhay ng tao at normal na lang sa issue ng Pilipinas, hindi na siya masyado nabibigyan ng pansin. Mas nabibigyan pansin pa nga yung, syempre, yung sa Manila Bay, tungkol doon sa mga bagay sa Manila na hindi naman dapat kailangan nabigyan pa ng pansin or dapat mas maraming pagtuunan ng pansin. So sabi nga nila, nung elementary ako, third world country ang Philippines. Nagtuturo na ako, third world country pa rin ang Philippines. Hindi ko alam kung pag tumanda na ako, third world country pa rin. Yung sa nanay ko, third world country pa daw ang Philippines nung bata siya. Pag sinabing third world countries kasi, apat yan anak. O makinig first, second, and third, and fourth world country. Pag first, syempre, yan yung mga bansa na walang utang, na kaya nilang i-provide lahat ng produkto o lahat ng pangangailangan ng bansa nila. Okay, hindi nila kailangan mag-import o kumuha sa ibang bansa. Pag second, mild. Kumbaga, humihingi pa man din ng tulong pero hindi masyado. At yung third, yung talaga yung mga may mga utang o kaya kailangan pa nilang humingi
ng tulong sa iba. At syempre, yung mga fourth world country, yun talaga yung mga poorest country. At sabi nga nila, sa 5 decades or sa 4 decades, 40 to 50 years hanggang ngayon, third world country pa rin ang Pilipinas. So, doon pa lang, makikita natin na hindi pa rin nasasagutan ang kahirapan. Okay, so, ito, tinanong ko na sa inyo. Ngayon, gusto ko ulit marinig. Paano nagiging issue ang isang pangyayari? Natanong ko na sa inyo to. Gusto ko manggaling ulit sa inyo. Paano nagiging issue ang isang pangyayari? Ma'am, si Kayla po. Si Ate Kayla. Okay. Ay, Sige, si Ramon po pala. si Ramon. Ma'am, kapag controversial yung nangyari, ma'am. Okay. Galing din sa iyo yun last week. Controversial. Kumbaga, hindi siya malinaw. Kumbaga, kapansin-pansin siya. Meron siyang hindi magandang dulot. Ano pa? Si Ate Kayla po. Kyla. Ma'am, kapag napag-uusapan at batayan ng debate, ma'am. Okay. Isa rin yun, na pag-uusapan o batayan ng debate. Ibig sabihin ng debate, di ba, merong pro at meron con. Ibig sabihin, meron siyang magandang dulot, meron siyang negatibong dulot. Okay, tama. Ano pa? Si Ate Jesselyn po. Je. Ma'am, pag may malaking negatibong epekto na po to sa lipunan. Okay. Kumbaga, malaki na yung negatibong epekto niya o kaya marami ng madadamay na tao. Kasi kung grupo lang ng mga tao yan, natatawag na yung issue. Pero, mas magiging issue pa yan kapag mas marami ang madadamay, hindi lang tao, pati yung mga nasa paligid. Last, Si Rans po. Rans. Ang nasabi na po. Okay, nasabi pa, isa pa. Si Brian po, ma'am. Okay, Bri. Bri. Brian. Baka naka-off mic ka. 3, 2, 1. Okay. So, ang magpupulot natin sa mga classmate nyo, controversial, may negatibong epekto, nagkakos siya ng debate. So, yung mga yon ay nagbibigay siya ng issue. Ngayon, dito na tayo. So, gusto ko kayong magkukwento ng mga issue na to, tapos bibigyan ko kayo ng additional na information. Sa first picture, so ito, paggamit ng social media. Lahat ng to related sa social media. Pwedeng nakita natin yung issue sa social media, okay, o kaya tungkol siya sa social media. Ano yung first picture? Anong issue dyan? Anong issue dyan sa first picture? Mama ko po, ma'am. Oh, Yung pagkataba po ni Angel Locsin. okay. Anong naging issue dyan? Ma'am, tumaba daw siya. Yun lang, ma'am. O, anong naging effect niyan sa ano? Anong effect niyan sa kanya? Ano yung sinagot niya? Oh. Hindi ko knows, ma'am. Oh, ano pa? Si ano po? Si Rans po. Orange. Ano nangyari kay Angel? Yung pagtulong niya po sa mga nasasakupan po ng COVID po. Okay. 1 point yan. Kaya ganyan ang itsura niya kasi papunta siya sa isang program ng ano niya, ng organization niya. Tutulong sila sa Visayas. O, ano pa? Meron ko dyan. Si Ate Jess po. Okay. Sino? Si Maria Ana. Si Maria Ana po, ma'am. Oh. Ma'am, kung ano po yung issue dyan, ma'am? Oo. Ano yung issue sa kanya ngayon? Diyan sa picture na yan. Ang sinasabi po na dun sa post niya po dati. Oo.
issue po talaga dyan is body shaming po. Okay. Wala po siyang paki sa mga taong magbabash po sa kanya kasi po dahilan lang po na lumaki po yung katawan niya po. Okay. Ang tanong ko, alam niyo ba kung bakit tumaba si Angel Locsin na ganyan? Sige nga. Bakit tumaba si Ma'am, may Angel? sakit siya, ma'am. Napasarap May sakit. yung kain, ma'am. O, try May nyo kayo sakit- mag-type. Try May nyo sakit kayo siya sa mag-type. likod, ma'am. Okay. So, ang pinaka-point dyan, anak, hindi lang naman sa napasarap ang kain niya. Kumbaga, syempre, kailangan niyang i-provide sa sarili niya yung food. Pero dati kasi, anak, ang fitness niya kasi, nasanay ang katawan niya, na nagwo-workout siya every day, nagkakaroon siya ng diet, nagkakaroon siya ng exercise or workout plan. Pero hindi niya na kayang gawin yon kasi nga meron siya problema sa likod. Okay. Na kung saan yung katawan niya, sabi nga ng doktor niya, yung katawan niya, hindi na makope yung, tawag doon, yung weight niya, nabigla yung katawan niya kasi dati, yung workout plan niya, lagi niya nasusunod. Pero ngayon, hindi siya pwedeng magkaroon ng workout plan kasi nga may problema siya sa likod. Hindi lang sa sa bato, kundi sa buong spinal column niya. Okay. Na, syempre, kung magagawang issue natin yan, yung iba kasi hindi naman nila alam. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng body shaming, nagagamit ang social media, hindi sa magandang panahon or magandang pamamaraan. Kumbaga, tawag dito, si Angel, dahil artista siya, sanay siya sa mga bashers. What if naman kung nagagamit din ang social media sa mga hindi artista o yung mga tao na hindi kaya nilang ma-shoulder yung mga sinasabi ng tao. Ewan ko kung meron sa inyo na naranasan yung mga yan, cyberbullying. Kumbaga nag-post lang, tapos maraming nag-comment na negative sa kanya na hindi niya nakayanan. So may mga ganyang aspect. Doon sa pangalawang picture, ano naman yung sa pangalawang picture? Dapat alam niyo yan. Ma'am, si Paula po. Pau, okay, Pau. Ma'am, pagbabawal po ng mga social media platform sa China po. Okay, bakit? Dahil na rin po sa mga issue po na kumakalat na sinisisi po nila yung China sa COVID po, ganun. Tsaka sa mga Okay. parang privacy po, ganun ng China. Okay, 1 point yon. 1 point is, gustong isara ng China ang sarili niya sa buong mundo. Okay? Kumbaga, iniiwas niya na yung mga nangyayari sa buong daigdig ay maapektuhan sa pag-iisip ng mga Chinese. Pangalawa, actually, merong mga social media na pinapayagan sa China. Pero, ang pinaka-pinagbabawal nila ay yung mga apps na galing o gawa sa Amerika. For example, Facebook, Twitter, Google, o yung mga yan. Meron silang mga social media, pero sarili lang gawa. Kung may alam kayo, Weibo, o kaya WeChat, yung mga yan, gawa yan sa China. So, ang pinaka-focus nila dito ay ayaw nilang gumamit ng apps na galing sa ibang lugar at the same time for their privacy. Okay? At ayaw nilang mahaluan ang pag-iisip ng mga Chinese sa mga nasa makamundong issue. Okay? Yung pangatlo, yung mga sumasagot 200 agad yan. Si ano po, Pangatlo, ma'am? maraming ganyan eh. Hindi natin alam, baka tayo yan. Wait lang, ma'am. Wala? Si Ramon Baka po, ma'am. Ramon. Ma'am, Oh, nakain na ng social media yung pag-iisip ng tao, ma'am. okay. Kumbaga, social media na lang ang nasa isip natin. Kung kaya natin i-memorize lahat ng apps na meron sa Google Store, kaya natin i-memorize. Kung titingnan natin lahat ng mga nasa cellphone natin, meron tayong nasa 50 to 100 apps na mga mobile apps. At sa buong araw natin, for 24 hours, mas mahaba pa ang panahon natin ng paggamit ng social media kesa sa pamilya, o kaya naman sa pag-aaral, alam natin yan, o kaya naman sa pagkain. Minsan sa pagkain na nga lang, mas inintindi pa natin ang social media kesa sa pagkain. Kumbaga, dati-dati nabubuhay naman ang tao
na walang social media. Pero dahil sa paglipas ng panahon, nandiyan ang social media. Ngayon, nagiging issue siya kasi halos buong pagkatao na ng tao at buong pag-iisip na ng tao ay nasa social media. Okay? So, yan yung mga iba't ibang issue sa social media. Ano naman ito? Tingnan ko nga kung alam nyo to. Yung iba dito, nag-share about sa mga to. Paglabag ng karapatang pantao or human rights. Ibig sabihin, tungkol yan sa mga issue na tungkol sa karapatan o kailangan ng tao pero pinagkait sa kanila. Okay. Yung sa first picture, ano kaya ang mga batang yan? Bata yung mga yan. Ano kaya ang nawalang karapatan sa kanila? Anong nawalang karapatan sa kanila? Wait, ma'am, ang dami. Sige lang. Si Ramon po ulit, ma'am. Okay, Ramon. Yung iba mag-recite, opinionated yung mga yan. Ma'am, nawalan sila ng karapatan na mag-aral, ma'am. Okay, first is karapatan na mag-aral o karapatan sa edukasyon. Wala dapat sila dyan. Dapat nasa paaralan sila o kung hindi man, dapat hindi sila yung mga tao na nagtratrabaho para sa sarili nila. Okay, kaya nga bawal ang child labor. Bawal magtrabaho ang mga bata na hindi pa tumatapak hanggang 18 years old kasi nga ang pagtatrabaho ay obligasyon at responsibilidad ng mga magulang. So dalawa yan, karapatan sa pag-aaral o edukasyon at karapatan na dapat naglalaro lang sila. Karapatan na dapat malaya silang gawin yung gusto nila sa pagiging bata nila at hindi sila nagtatrabaho. Okay. Dun sa pangalawa, yan yung last 2 weeks lang ata issue tong girl lalo na to. Si Maria Ana po. Maria Ana. Ma'am, ano po? Binastos po siya ng mga tao po. Bakit daw? Kasi po sa malaki niya pong dibdib po. Okay. So, binastos siya or hindi siya nakatanggap ng 100% percent na respeto nagmumula hindi lamang sa mga kalalakihan, kundi pati sa rin sa mga kababaihan. Di ba nga may mga nabasa ako na post, screenshot, na sobrang balbal. O ibig sabihin talagang bastos na term na nagmula sa mga kalalakihan. Pero ang hindi lang issue doon ay kundi pati sa mga kababaihan, meron siya natanggap na mga pagbabatikos. Ano yon? Bakit kasi ganyan ang sinuot mo? Kaya pala nabastos ka ng ganyan ay dahil ganyan ka manamit. So yun ay nanggaling sa mga kapwa niya kababaihan. Ngayon, ang tanong, okay, base sa inyo base sa inyong perspective. Nasa kasuotan niya ba ang magiging basihan kung rerespetuhin ba ang tao o hindi? Kasi meron ako naririnig na debate na may punto siya, pero tama nga ba o makukuha nga ba sa pananamit ng tao ang respeto ng isang tao? Hindi lang sa babae, pati sa lalaki yan, ha? Si Karaska po, ma'am. Araska. Ma'am, wala po. Okay, bakit? Puro ako bakit kasi 200 yung binibigay kong point sa inyo. Ano po, yung babae po, pwede po nilang suotin yung gusto nilang suotin. Okay? So, kung malaya ang tao na, sa kaya perspective ni Ses, kumbaga, malaya ang tao, hindi lang babae, kundi lalaki na suotin kung ano ang gusto niyang suotin. Ano pa? Sino pa? Ako, ma'am. Si Ate Kayla po, ma'am. Ay, sige. Ako, ma'am. Sige. Tawag. Sino pa? Nasa pananamit ba? For example na lang. O kahit sa mga kalalakihan. O di ba yung may mga kalalakihan na naka-brief kapag nagmo-model. Si Jack po, ma'am. Jack. Michael. Si Jack. Ma'am, hindi po sa ugali po, ma'am.
Di po lahat po nakikita sa panlabas po sa panoob po talaga po, ma'am. Okay. Dapat sa ugali. Okay, tama yon. Kumbaga, hindi lang naman sa physical, kailangan makita kung rerespetuhin mo ang tao. Kundi dapat kilalanin mo yung as a whole, di ba? May mga pagkakataon na minsan, minsan, kung sino pa yung mga hindi masyadong maganda ang pag-uugali, sila yung napakaganda ang itsura. O meron din naman na maganda ang itsura sa labas, maganda rin ang panloob na ugali. So, dapat kapag ganyan, ay nakikita mo yung kabuuan ng kanyang pagkatao. At dito, si Cyril, ilang taon lang ba to? 15, 16 ba to? Itong batang to. So, nakita nila kung paano lumaki ang batang to mula sa buninggit. Tapos makikita nilang ganito. Hindi nila nakita kung ano yung kagandahan nung pagbabago ng katawan niya. Agad ang nakita kung ano yung hindi masyadong kanais-nais sa kanyang pangangatawan, sabi nga ng iba. Pero kung ganyan ang pangangatawan mo, kailangan mong ipagmalaki ang mga yan. Okay. Yung pangatlo. Si Ian Actually, po, ito, ma'am. 2 to 3 years to 2 to 3 years. Pero magiging familiar to sa mga lalaki. Si Ian po, ma'am. Iyan. Ma'am, sabay sa fraternity nun. Okay. Hindi ko Ano siya nangyari sa natatandaan. kanya? Ma'am, namatay po siya dahil sa fraternity. Okay. Hazing. Yes. So, ang pinaka-point dyan is namatay siya sa hazing nung sumali siya sa isang fraternity sa UST. Okay, bigyan ko kayo ng back issue. Kasi mamaya anak, learning activity nyo to, dapat may naalala kayo kahit isa. So, dito, isa siyang law student. Okay, sa UST, sabi ng mga kakilala ko, na mga kaklase ko na nag-aaral sa UST, mahirap talaga ang pag-aaral ng law. Kaya minsan, kailangan mo sumama sa mga frat o sa mga organization. Pag sinabi kasi yung fraternity, anak, legal siya. So, hindi yung kabud na lang yung sa tambayan, tapos bumuo ka ng isang grupo. Hindi ganong frat. Ang frat sa UST at sa mga university, legal yung mga yan. At para mag-survive ka, sabi nga nila, kung gusto mo mag-survive sa law school, kailangan mo sumama sa fraternity para meron ka magiging kasama o kaya magkakaroon ka ng access sa marami pang mga resources na kailangan sa law school. At dyan, napasama itong law student na to. At sa kanyang hazing nga, ang nangyari ay binawian siya ng buhay. At hanggang ngayon, nasa proseso pa rin yung kanyang case. Merong inalabas na case, pero ang nagsasabi dito ay parang hindi, not guilty ang UST. So, inapila siya ng pamilya. Kaya hanggang ngayon ay, ano pa rin, tawag dito, issue pa rin siya. Okay. So, next. Kapayapaan. Okay. First picture. Napakasikat ng dalawang yan kahit hindi tayo mga kalahi nila. Ma'am, si Ramon po. Ramon. Ma'am, yung peace agreement ng North at South Korea. Okay, ang peace agreement ng North and South Korea. Okay. So, kung na-discuss to sa AP7, sa AP8, maski sa AP9, na-discuss ang North and South Korea, hindi pwedeng mawala yan. Okay. Back, history. Okay. Nag-away sila for more than 50 to 6 years ago na. So, this year, 2019, nagpasya sila na magkakaroon ng demilitarization. Pag sinabing demilitar, from the word militar, at dinikit mo ang ibig sabihin, mawawala ang militar. Kumbaga, hindi na sila magkakaroon ng digmaan for 50 to 60 years na. Okay, anong cause? Hindi sila parehas ang paniniwala. Si North gusto niya maging stricto, si South hindi. Yun yung simpleng simpleng explanation doon. Ngayon, dahil hindi sila parehas ng paniniwala, nagdigmaan. Korean War, AP yan. So Korean War, then after that, nagdesisyon silang hatiin ang Korea sa dalawa. Okay. So, ang nangyari dyan, yung border. Yung border na yan, hindi sila pwedeng, tawag dito, pumunta sa kanya-kanya mga bansa until this day 2019.
So si North Korean President pumunta sa South and si South pumunta sa North. Pero ang nangyari dyan, anak, hindi lang sila magdidigmaan. Pero hindi ibig sabihin na yon na malaya na ang mga South Korea na lumipat sa North at ang North lumipat sa South. Ang peace agreement lang na yan ay tungkol sa hindi na sila magkakaroon ng digmaan. Hindi na sila magre-ready. Kasi dyan sa border na yan, anak, maraming mga bombs at maraming mga militar na nagbabantay sa na yan, sa border. Okay. So next, ito. Ito naman. Sa second. Wala Let's pa go. po na bababala. Oo. Ayan Philippine flag yan. Anong nangyari dyan? Ang daming... Yung Ma'am, pera ito po sa marami. po ba yung sa 45? mag-type muna kayo ha. Naguguluhan ako sino nagsasalita. Yan. So, yan 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yan yung first 11. Ma'am, si Isabel po. Parang si Ian. Opo, si Ian. Nagkasabay lang kayo mag-chat. Ian. Ma'am, yung mga pagkamatay po ng sundalo dahil sa digmaan. Okay, saan digmaan yan? Isang parte lang. Hindi na specific place. Ma'am, paghuli sa isang terorista, Oo, saan? part po ata ng Visayas, ma'am. Hindi ko sure. Oh, Kung saan part ng Mindanao. Okay, sa Mindanao. Wherein, ang nangyari dyan, nagkaroon ng ambush. Okay. Nagkaroon ng ambush dyan, napalibutan ang SAF. Hindi lang 44 yan, kundi marami sila. Napalibutan sila ng mga MNLF, MILF, at saka grupo ng mga terorista. Okay. So, dyan, ang pinaka-purpose nila is kunin yung kinuha ng mga terorista ng mga sasakyan ng mga, sandata, mga baril, mga bomba. Kasi nga, before that, meron silang inambush na 3 truck ng puno-puno ng armas. Okay. Na dapat supply yan sa mga sundalo, pero nakuha ng mga MNLF and MILF. Kumbaga, kailangan nilang bawiin yon. Siyempre, kung hindi nilang babawiin yon, mas magiging malakas ang puwersa ng mga terorista para sa civil war o sa digmaang sibil. Ngayon, napalibutan sila at dyan ay maraming namatay. Okay. Kung hindi nyo pa alam, merong pang issue dyan. May issue pa na nakatago dyan. Ano ang ginawa ng gobyerno nung nangyari ang SAF? Panuhan ni Noynoy yan. Bibigyan ko ng additional 200. Anong ginawa ng pamahalaan after niyan? Dapat napanood nyo yan, si Coco Martin yan, si MMK. Isabel, familiar? Ma'am, nilibing po ba sa libingan ng mga bayani? Okay, bukod doon. Iyan po, ma'am. Yan. Ma'am, may parang walang bahala na lang yung pagkamatay ng mga sundalo. Okay. Hindi na pinagwalang bala, pero kulang talaga yung binigyang atensyon sa kanila. Kasi nga sabi ni Ian, ang binigay lang kasi sa kanila ay yung ayuda. Kumbaga sila yung nagpalibing, binigyan ng suporta ang pamilya. Pero after that, wala nang ibinigay na kahit anong ceremony. 'Di ba nga mas inuna pa nga daw ni Noynoy ang pagpunta sa isang launch ng car business or ewan ko kung Toyota ba yun o Honda. Mas inuna niya pa yun kesa sa pagpunta dun sa pagdating ng mga to. Ito talaga yung pinaka-picture niya na wala si Noynoy nung pag-welcome sa mga SAF na namatay na to. Okay. So dun pala nagkaroon ng issue hindi lang sa mga SAF kundi sa kung ano ang tugon ng pamahalaan sa nangyari. Okay. Ayan. Dapat alam nyo yan. Kakabalita lang yan last week. Pagkakapantay-pantay ng kasarian. Si Ramon po ulit, ma'am. Ramon.
Yung iba hindi nanonood ng TV, kahit sa Facebook nakikita yan ha. Ma'am, yung pagbigay ng pardon sa ex-boyfriend ni Jennifer Laude. Okay. Yun ang pinaka-first na issue dyan. Okay, na kung saan binigyan ng pardon. O, ang ibig sabihin ng pardon ay anak ay binigyan ng kalayaan ang isang nakakulong na tao. Okay. Ang pardon anak, ibinibigay lang yan sa mga taong merong good behavior daw. O yan, good behavior daw. Good behavior na ang kaso ay life sentence. Ibig sabihin, dapat habang buhay siyang mamamatay tuloy. Habang buhay siyang makukulong, pero binigyan siya ng pardon o kalayaan. At dito, ang nangyari ay si Jennifer Laude, kung hindi nyo kilala, siya ay isang trans woman. Okay, so trans woman siya. Ngayon, dahil nalaman ng jowa ni boyfriend na siya ay isang trans woman, kaya siya napatay. Sabi nga, napatay. Okay, ngayon, dahil hinatulan siya ng life sentence, ay nakulong siya. Naging issue siya ulit. Kasi tapos na yung issue na to eh. Nabigyan na siya ng justice. Ngayon, humihingi na naman ng justice, hindi lang ang pamilya, kundi ang LGBT dahil nabigyan ng pardon o kalayaan ang pumatay sa kanya. At napauwi na. Okay. Ang issue pa dito, noong uuwi na siya, napakaganda ng security niya hanggang mula dun sa kanyang kulungan hanggang sa airport, ang ganda ng security niya. So, binigyan siya ng pagpapahalaga na hindi na ramdaman ng mga LGBT nung binigyan siya ng pardon. Okay. So, yung pangalawa. Actually, ito isyong pamilya to eh. Si Paula po, ma'am. Paula. Ma'am, yung common culture po natin kapag po yung lalaki po kailangan po nagtatrabaho, kapag yung babae po kailangan po nasa bahay. Pero pwede naman po na vice versa po, yung lalaki po yung nagbabantay. Okay. So, traditional yan talaga. Okay. Simula pa sa kanununuan natin, kahit saan lupalop ka man ng bansa, lupalop ka man ng buong mundo, laging tradisyon yan na ang lalaki ang magtatrabaho at ang babae ang nasa bahay, siya ang mag-aayos ng gawaing bahay. Ngayon, dahil sa paglipas ng panahon, nagiging issue yan, dahil nga, si husband ay nagiging husband at si wife naman ang nagtatrabaho. Na kung saan, bakit ginagawa to? Siyempre, sa kahirapan ng buhay. Iisipin pa ba ng tao kung ano ang makikita at magiging opinion ng tao kung mamamatay naman ang pamilya? Kung magugutom ang mga anak. Okay. So, yan ay naging issue na sa ating lipunan. Okay. Next. O, ito. Actually, yung first picture, nakita ko lang siya kahapon. So, ibig sabihin, napaka-current issue na yan. Kahapon lang yan. Babasahin ko. Malaysia detains 60 Chinese nationals, 6 vessels for trespassing. Okay. Kung hindi nyo nababasa yung nasa maliit, Malaysia's maritime, pag sinabing maritime, barko, said on Saturday they had detained 60 Chinese nationals and 6 Chinese registered fishing vessels. Pag sinabing fishing vessels, ginagamit nila sa pangingisda sa malayong at malalim na lugar. Nag-trespass daw ang Chinese nationals na to. Then, yun. Ano masasabi nyo dyan sa issue na yan? Meron ba siyang kaparehas? O bakit kaya nangyari ito? Pagtatalo sa teritoryo yan. Si Paula po ulit, ma'am. O, Paula. Ma'am, parehas Sige. po sila nung sa West China Sea po. Yung pagpasok din po ng China sa place po ng Pilipinas, ganun din po yung ginawa nila sa Malaysia. Okay. Pagsasamahin na natin to kasi inog na ni Paula yung nasa first and nasa second. Tama yon. Okay.
Kayo anak, napag-aalata kayo, hindi kayo nanonood ng news, yung iba sa inyo ha. Okay. So kung pagsasamahin natin to, actually laging China. Laging China. Noong bata ako, nung elementary ako, pati yung mga kapatid ko, lagi tinatanong ko sa kanila, ang mapa namin noon ng Pilipinas, ang laging nasa west ng Philippines ay South China Sea. Okay. South China Sea lahat ng nasa mapa, pati sa world map and Asian map, South China Sea ang nasa west natin. Okay. Ngayon na lang sa panahon ni Duterte na ang nasa mapa ay West Philippine Sea. Okay. So, yan. Ang West Philippine Sea kasi ay pinaglaban ni Duterte. Napakagandang move ni Duterte to. Na pumunta siya sa UN, sa United Nations, at binigyan nga yung mga dokumento na nagsasabi na sa atin ang West Philippine Sea or merong border. Kasama dyan yung Malaya Island, Scarborough Shoal, yung mga shoal na yan, yung mga yan ay sa West Philippine Sea. Pero nagkakaroon ng issue kasi nga, ito, makikita nyo dito sa picture, China, itong Vietnam, na malapit sa West Philippine Sea, ay pilit pa rin nangingisda dyan. Ang naging issue pa nga dyan, anak, ay gumagawa sila ng parang artificial island. Kumbaga, tinatabunan nila ng mga sandbags. At the same time, napapatubo sila ng mga trees sa baybayin nila papunta doon at magkakaroon ng artificial island doon para doon magstay ang mga mariners natin or mariners nila. Tapos, doon sila mangingisda. Wherein, ang pinaka-issue dyan ay teritoryo naman ito ng Pilipinas. At maraming nangyayari yan sa buong mundo. Okay, so pagtatalong teritoryo. Actually, sa ating bansa, napaka-issue yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Na kung saan ang Mindanao gustong humiwalay sa Pilipinas at magkaroon ng sariling pamamahala. Okay. Pagtatalong teritoryo yan. Kasi gustong umalis ng Mindanao sa totality ng Pilipinas. Okay. Next. Ito. Ayan. Si Jack po, ma'am. Si Jack ba yan? Kaka-move ko lang. Sige, Jack, kung may masasabi ka dito. Three, two, one. Si Ramon po, ma'am. Ramon. Ma'am, yung about yan sa issue ng anti-terror bill. Yes. Anti-terror law pala, ma'am. Law. Hindi na siya bill, no? Law na siya. Okay, tama. Anti-terror law. Okay, kung hindi niyo alam, ang anti-terror law ay pinaka-issue yan lalo na sa kalayaan ng mga aktivista. Okay. Issue yan ng mga reporters. Issue yan ng mga grupo ng tao na pilit nilang ipinapahayag yung opinion nila. Okay? Bakit sila apektado dito? Pag sinabi kasing terror, ibig sabihin nakakatakot. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng takot sa mga tao. Ngayon, pag sinabing anti, pag pinagsama mo yan, anti o laban sa nagbibigay ng takot. Ngayon, bakit naapektuhan yung mga reporters dyan at mga aktivista? Siyempre, anak, ang way ng mga aktivista para ipahayag ang kanilang sarili ay sa pamamagitan ng legal na pagwewelga. So ngayon, bawal na yan. Bawal na yan. Bakit? Kasi maraming pagwewelga na may mga taong natatakot o kaya may ginagawa ang mga aktivista na hindi tama para sa paningin ng tao. Sa social media din, bawal na magrarant. Bawal magsasabi ng kahit anong negatibong perspektibo laban sa pamahalaan. Okay, ngayon, ang issue dito ay sino pa ang magkakaroon ng lakas ng loob na bigyan ng opinion o magbibigay ng opinion laban sa pamahalaan. So, dun pa lang, nagkaroon na tayo ng dalawang issue.
Okay. Issue ng kalayaan at issue ng karapatan na magbigay ng opinyon. So kayo, kapag nasa social media na kayo, dahil sabi nga ni Ramon, anti-terror law na yan, mag-ingat-ingat kayo sa pagpo-post nyo sa social media. Kapag naspatan kayo dyan, pwede kayong bigyan ng kaso. Okay? So, kaya nga dito sa picture, activist not terrorist. Kasi nga, ang aktivista, ipinapahayag ang kanilang sariling opinion. Ang mga terorista talaga, sila yung talagang gumagawa ng gulo. At dito sa pangalawa, ito siguro, kung talagang updated kayo sa news, nangyari lang to kahapon lang din sa Holo. Okay. So, nagkaroon na naman ng pagbobomba sa isang simbahan na kung saan ang mga apektado dyan ay mga sibilyan at the same time, pati mga sundalo. So yan, nagiging terorismo yan kasi nagbibigay siya ng takot. Natatakot ang tao, unang-una dahil sa kanilang kaligtasan. Ngayon, meron ba tayong estudyante dito na galing sa Mindanao? Gusto ko lang malaman. Meron ba? Meron daw po, ma'am. Okay. Sino? Pwede bang mag-open mic tapos sabihin niya yung sitwasyon sa lugar nila noong nandun siya? Kasi nami-misinterpret natin pag Mindanao, sinasabi natin puro gera. Pero meron akong makakakilala, hindi naman. Sino yung taga Mindanao dito? Ikaw ba, Kat? O may kakilala ka lang? Si Catherine ba? Okay. Kasi nga, sabi nila, pag sa Mindanao, maraming mga digmaan dyan. Actually, anak, may mga piling lugar dyan na napakapayapa. Nagiging terror yan kapag, kunwari, taga Luzon ka, tapos pupunta ka ng Mindanao. Sa bawat barangay nila, merong mga checkpoints. Sa atin kasi sa Luzon, walang ganyan. Kaya kapag pumunta tayo sa Mindanao, parang merong problema. Parang may nakatakas sa bilanggo, parang magkakaroon ng digmaan. Parang ganun ang dating sa atin. Pero pag sa Mindanao ka at nakatira ka doon, napaka-normal lang sa kanila na every time na merong pupunta doon, per barangay, merong mga checkpoints na sundalo ang nagbabantay. Pero normal lang sa kanila. Okay lang, Kat. Thank you. Okay. So, yan. Nagkakaroon ng terorismo dyan kasi gusto nilang makuha kung ano yung gusto nilang ipaglaban. O kaya naman ay, syempre, sabi nga nila, yung MNLF and MILF, gusto talaga nilang humiwalay ang Mindanao sa pamamahala ng Pilipinas. Okay. So, next. O yan. Actually, yung mga issue na tunak sa Facebook ko nakuha. Sana nakita nyo to. Korupsyon at katiwalian. Sina? Si Ramon po ulit, ma'am. Ramon. Ma'am, yung unang picture, ma'am, yung about sa Nakalibo ka corruption na, sa PhilHealth. nakalibo ka na, Ramon, ha? Sige, continue. Ma'am, yung sa first picture po, yung corruption sa PhilHealth. Okay, ano nangyari dyan? Nakaw sila, ma'am. Siyempre. Okay. Nagnakaw ang term talaga. Kumbaga, maraming nawala na pera sa PhilHealth. Hindi nang biglang nawala yan. Papalalimin natin. Anak, makinig kayo kasi learning activity nyo to, dapat ma-discuss nyo yung isang pipiliin yung issue. Okay, so dito sa PhilHealth, may nawala. Ngayon, paano sila nakapagpalabas ng ganong pera? Okay, ganito ang kwento niyan, anak. Okay. Di ba, anak, nagkaroon ng utos si Duterte na lahat na magkakaroon ng COVID o magpa-positive ng COVID ay magkakaroon ng suporta sa gobyerno. O yan Ngayon, minanduhan ni Duterte na pautangin at magbigay ng suporta ang PhilHealth sa Pilipinas sa pagsuporta sa mga may COVID-19. Okay. Reminders, ang PhilHealth ay isang private company, pero nagbibigay siya ng suporta sa Pilipinas. Kumbaga agreement niya. Ngayon, ang naging issue ay merong mga nailista at merong nailagay na nabigyan daw ng tulong ng PhilHealth na hindi naman COVID positive. Yung iba nga ay
wala naman sa hospital, wala naman COVID-19, pero na-report na nabigyan ng suporta. Na mismong mga taong yun ay hindi nila natanggap ang mga perang yun. So doon pa lang sa report, siguro kung sasabihin nila, least 100 na ang nakatanggap. Maaaring 3, 4, 5 sa mga taong yon ay totally hindi nila natanggap yon pero nailista sila. Pumutok ang issue na yan dahil noong nagkaroon ng assessment, wala naman sa list ng mga COVID positive yung mga nasa listahan na yon pero nabigyan sila. At hindi na maipalabas ang perang yon. Ang issue pa, imbis na bigyan ng kaso, ano ang ginawa ni Duterte? Pinababa o pinaresign yung may-ari ng or CEO ng PhilHealth. Okay. So maraming issue yan. Doon sa pangalawang picture. Tuwang-tuwa pa may parosas pa. May rosas pa. Tapos naka-face mask sila, kumakain sila dikit-dikit. Ano yung issue na yan? Anong issue na yan? Ma'am, Si ma'am. Hindi naman po ulit. Sabi ni Kyla, tap na. Ramon. Si Kyla. Ma'am, ito yung pagbe-birthday ng isang general sa kaligitnaan ng pandemya. Okay. Yan yung Manita issue na kung saan pinagbabawal na magkaroon ng gathering. Wala pa yung anak, yung 50% na pwede yan yung ECQ talaga na pinagbabawal totally lahat ng mga gatherings. Pero ito, makikita nyo, may pa 18 roses pa si General. May 18 roses pa siya, tapos napakadami ng kanyang bisita. Okay, na kung saan, afterwards, ito pa tanong ko, after nung nabalita to, anong nangyari? Kung alam yung nangyari. After nabalita to, nag-issue, anong nangyari sa issue? Ma'am, Sino ba? Si Ate Jess po. Jess. Hindi ko na nasundan. Sige, magtawag ka lang. Ay, ma'am, napatalsik po yung general po sa posisyon niya po. Okay. Napatalsik yung general sa posisyon niya. Okay. Okay. Tapos, afterwards, kung hindi nyo alam, nasundan pa yan. At imagine niyo general siya, government official siya, napatalsik. Tapos afterwards, meron pang sumunod na mga issue dyan at nangyari pa rin ito ng paulit-ulit. Okay. So yan, yung una, corruption at katiwalian. Pag sinabing katiwalian kasi, anong pagkakaiba ng dalawa? Makinig. Ang corruption, yan yung lihim at patagong pagkuha ng pondo ng pamahalaan. Okay, lihim. Kumbaga talagang yan, tinatago ang pondo ng pamahalaan. Ang katiwalian, kumbaga meron tayong batas, pero ang batas dapat ay para sa lahat. Mayaman ka man o mahirap, may posisyon ka man o wala. Pero nagiging katiwalian yan kung ang isang tao ay na-exempt or na-exempted siya sa batas dahil meron siyang pera o dahil meron siyang posisyon. Katiwalian ang tawag doon.